Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Leo. Nangyari ito taong 1974 sa lugar ng San Jose, Northern Samar. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 anyos na itong si Leo. Kasama niya sa bahay ang kanyang amang si Waldo na merong sakit. Ang ikinabubuhay nila ay ang pagtutuba ni Leo. Iginugol ng binata ang kanyang panahon para sa kanyang ama. Dahil ito na lamang ang nag-iisang kapamilyang naiwan sa kanya. Kilala siyang masipag at puno ng pangarap, ngunit may isang kwento sa kanilang lugar na hindi niya pinaniniwalaan. Bagkus, pinagtatawanan lamang niya ito dahil para sa kanya ito ay purong katang-isip lamang. Itay, kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Mamaya nga pala ay pupuntahan ko si Manong Crispin para makahingi ng lana. Paubos na po kasi itong nasa bote. Pasensya na po kayo, Itay, kung hanggang sa mga halamang gamot at lana lang ang nakakayanan ko. Nagsisikap naman po ako para makaipon, para mapadala po kita sa bayan at mapagamot sa doktor. Naku naman, Leo anak, ayos lang ako. Gumagaan naman ang pakiramdam ko sa mga gamot ni Crispin. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Huwag mo na akong isipin masyado. Matanda na ako, anak, at malapit nang tumiklop ang aking araw. Si Itay naman, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko po kakayanin kapag nawala ka po sa akin. Mahaba pa ang magiging pagsasama natin, Itay. Basta sundin mo lang ang mga payo ni Manong para lumakas ka po. Itay, mahal na mahal po kita. Gagawin ko ang lahat, gumaling ka lang. At higit po sa lahat, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sa katunayan niyan, Leo anak, nahihiya na ako sa iyo. Dapat isipin mo na ang sarili mong buhay at kaligayahan. Pero heto ka, nag-aalaga ng sakiting matanda. Itay, ikaw po ang buhay at kaligayahan ko. Kaya huwag na po kayong mag-isip ng ganyan. Pero maiba ako. Sino ba yung mga tao sa labas kanina? Mukhang may seryosong pinag-uusapan. Yun po ba? Sina Aling Irma at Aling Asan po. Pinag-uusapan nila yung tungkol na naman sa beringan. Ewan ko po ba sa mga taong yun kung bakit nagpapaniwala sa mahiwagang syudad. Wala naman akong nakikitang ganon dito sa lugar natin. Beringan baka mo. May sasabihin ako sa iyo, anak. Pero hindi kita pipilitin na maniwala. Noong bata pa kasi ako, minsan nangahoy kami ng aking ama. At hindi namin namalaya na umabot na pala kami sa bundok sa pagitan ng San Jose at Bonbon. Gawa nga ng gumabi na at umulan pa, nagpasya na lang si Itay na magpalipas ng gabi sa bundok. Gumawa kami ng pahingahan gamit ang mga dahon ng anahaw. Habang mahimbing na kami natutulog, nagising ako at laking gulat ko. Dahil sa unahan ay may nakita akong liwanag. Para bang isang lugar sa hinaharap. Subalit sa loob lang ng ilang segundo ay may dumaan na maitim na parang anino. Tapos ay naglaho na ang matinding liwanag. Hindi ko tuloy matiyak kung nananaginip lang ako o totoo ang nakita ko. At sa tingin po ninyo, yun na po ang beringan. Ang bihira. Sa palagay ko, panaginip lang po yun, Itay, dahil sa pagod at lamig. Pero ako, hindi nila ako mapapaniwala sa ganyang usapin. O sige, Itay, mauuna na po ako para makarami. May ulam at kanin pa po dyan. Sapat na po yan para sa tanghalian mo. Kayo na po ang bahala sa bahay. At huwag na po kayong gumawa ng kung ano-ano, baka mabinat na naman po kayo. O sige anak, mag-iingat ka at mabayang kanawa ng Panginoon. Gayunpaman, umusad na nga itong si Leo. Dala niya ang 4 na tapayan upang sasahurin ang mga katas na nagmumula sa niyog. Habang nasa panghuling puno ay napansin niya ang isang puno ng niyog na lagpas tao lang ang taas. Itik ito sa bunga na tila nangungusap ang mga sariwang niyog nito.
Matapos niyang mailagay ang huling tapayan, ay bumaba na siya at nilapitan ang kakaibang niyog na yon. Napaisip naman itong si Leo dahil sa madalas niyang pabalik-balik sa lugar ay bago lang niya napansin ang puno na yon. Dahil na rin sa tanghali na, naisip niya na doon na lang kukuha ng niyog upang gawing panulak sa kanyang pananghalian. Dalawa agad ang pinitas niya at uminom agad dahil sa uhaw. Tumayo naman siya at nagkunat pa ng katawan. Bago naman buksan ang bayong ng pagkain nang bigla siyang nasilaw mula sa napakatingkad na liwanag. Dahil naman sa kuryosidad ay hinanap niya ang pinagmulan nito at nang paglampas niya sa tumpok ng halamanan ay bumungad sa kanya ang kabaliktarang tanawin. Nakita niya ang nagtataasang gusali na kulay ginto, mga sementadong daan na tila ba napakalawak, mga kabayong may pakpak na may hila-hilang magarang karwahe. Nakita din niya ang mga nilalang na kung tawagin ay mga engkantado. Nagpatuloy sa paglalakad si Leo hanggang sa marating niya ang mataas na tarangkahan at dahan-dahan itong bumukas. At dito nasilayan niya na nang mas malapitan ang kakaibang syudad na yon. Diyos ko po, anong lugar ito? Totoo ba ang mga nakikita ko? Ito na ba ang siyudad ng Biringan? Bagamat nasa paligid lang ang mga engkantado, tumingin lang sila kay Leo at ngumiti. Hindi naman alintana ng mga ito na may tagalabas na nakapasok sa kanila. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa nakita niya ang pulutong ng kababaihan. Sa uri ng pananamit nito ay masasabing grupo ito ng mandirigma. Nasa wangis tao ang mga ito pero walang pakpak tulad ng mga engkantado sa paligid. Kulay puti ang mahabang buhok at hugis dahon ang mga tenga at ang balat. Porselana ang kutis nun. Humarap naman kay Leo ang pinuno ng grupo, isang babae, at nagpakilala itong si Amara. Malugod siya nitong tinanggap at inilibot pa sa lugar. Hindi na napigilan ng binata na magtanong kung bakit tila kampante sila na may tagalabas na nakapasok. Tumugon naman si Amara at ayon sa kanya, hindi nagpapakita ang mahiwagang puno sa mga taong may maitim na budhi. Kaya naman alam nila na mabuti ang kanyang kalooban. Dagdag pa ni Amara, hindi naman daw nila ipinagdadamot ang kanilang mundo sa mga taong nakatadhanang masilayan nito. At isa pa, kung masamang nilalang ang papasok sa Biringan, sa bukana pa lang ay matutunaw na ito. Sa pagtakbo ng oras, hindi maiwasan ni Leo na humanga sa babaeng kasama niya. Kahit kakaiba ang anyo nito, hindi maikakaila ang labis na kagandahan ng nilalang. At sa unang pagkakataon ay tumibok ng kakaiba ang puso ni Leo. Ang tagpong iyon ay naulit pa ng maraming beses. Bago naman kuhain ni Leo ang mga tapayan, ay naglalaan muna siya ng oras upang pumasok ng Biringan sa pamamagitan ng pag-inom sa mahiwagang niyog na yon. Ito kasi ang paraan upang makita ng isang ordinaryong tao ang mahiwagang syudad ng Biringan. At sa paulit-ulit na pagkikita nila ni Amara, ay nagkaroon na rin ng damdamin ang babaeng engkanto para sa kanya. Halos nalibot na ni Leo ang buong Biringan, maliban lang sa natatanging gusali sa gitna ng syudad. Walang iba kundi ang palasyo ng hari at reyna. Ayon kay Amara, isang napakalagang bagay o sadya lamang ang papahintulutan upang makaharap ang mga dugong bughaw na engkanto. Kung ito ay nais lang masilayan at makipag-usap ng normal, ay hindi pwede. Kumbaga, dapat may importanteng dahilan upang makaharap mo ang mga namumuno sa lugar nila. Samantala, nagtataka naman ang mga tao dahil bihira na lang nilang nakikita itong si Leo.
Kalimitan kasi ay tumatambay pa ito sa palengke pagkatapos masuplayan ng tuba ang mga parokyano at maingay na nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Ang nangyayari kasi, umaalis agad ang binata pagkahatid niya ng mga tuba. Halika nga dito, Leo anak. Saan ka ba nagpupunta? Kahapon lang ay naparito ang mga kaibigan mo. Kung akala nila ay naghihingalo na ako dahil hindi ka na nagtatagal sa palengke, umaalis ka na kaagad. Kaya inisip nila baka kailangan mo nang umuwi dahil sa akin. Ganun po ba, Itay? Ano po kasi, bumabalik din po kaagad ako sa nyugan upang makadami ng tuba at... Nako, Leo, kahit amoy ng utot mo ay kilala ko. Malabo man ang mga mata ko, pero hindi ang pakiramdam ko. Umamin ka nga sa akin, saan ka ba talaga nagpupunta? Napapansin ko din nag-iiba na ng oras ang uwi mo. Kung minsanan lang ay maiintindihan ko pa, pero madalas araw-araw na eh. Naku Leo, sa oras na nalaman ko na may ginagawa kang kababalagan, lagot ka talaga sa akin. Hindi ko po alam kung maniniwala ka po sa akin, Itay. Ano po kasi, tungkol po sa beringan. Totoo po ito, Itay. Sa katunayan, labas-pasok pa po ako doon. Abat ako ba talaga ay pinaglololoko mo? Wala nang tao ang nakakalabas kapag nakapasok ka na sa lugar na iyon. At heto ka ngayon labas-pasok. Naku Leo, humanda ka talaga sa akin. Maniwala ka po sa akin, Itay. Hindi po totoo ang kwento ng mga tao. Iba po ito sa naranasan ko. Kung hindi ka po naniniwala, sige po sa susunod. Magdadala po ako ng katibayan na totoo ang sinasabi ko. Napapailing na lamang ang matanda at bumalik na sa kanyang higaan. Umaasa siya sa sinasabing katibayan ng kanyang anak. At kinabukasan ng hapon, umuwi si Leo na may ngiti sa labi. Inabot niya sa kanyang ama ang maliit na piraso ng tela. Napakaputi nito na kumikislap pa kapag natatamaan ng ilaw. Ayon kay Amara, ipatong daw ang tela sa noo ng kanyang ama at makikita nito ang lahat ng naranasan ni Leo sa loob ng piringan. Dito nga nakita na ni Waldo ang lahat. Hindi niya maiwasang manginig nang pumasok sa utak ang lahat ng naranasan at nakikita ni Leo sa loob ng biringan. Pero taliwas ang nararamdaman ni Waldo kung ang kanyang anak ay labis na natutuwa sa paglabas-pasok ng biringan. Pangamba naman ang dulot nito para sa kanya. Matapos makita ang lahat, mula sa telang puti ay nagmungkahi siya na mas maiging ikonsulta nila ito kay Crispin. Gawa nga sa nakikitang pangamba sa mukha ng ama ay tumugon itong si Leo. Samantala, sinundo ni Leo ang albularyo at dinala sa kanilang bahay. Nang makausap na nila ito, ay hindi na rin naging pabor si Crispin sa pinagagawa ni Leo. Ayon pa sa matandang albularyo, ang pagbubukas ng lagusan sa magkabilang mundo nang paulit-ulit ay nararamdaman ito ng mga ibang nilalang, lalong-lalo na ang lahat ng nasa kaliwa. Hindi natural ang ganitong pangyayari, kaya dala nito ang panganib. Pinayuhan siya ng matanda na wag nang magpunta doon ng madalas at mag-ingat ng gusto sa paligid bago muling papasok sa ibang mundo. Nalungkot naman ang binatang yon, pero hindi niya dapat baliwalain ang sinabi ng albularyo. Kinabukasan, balak niyang kausapin si Amara tungkol sa sinasabi ng albularyo. Ngunit habang hawak niya na ang mahiwagang nyog, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa paligid. At sa pagpasok niyang muli sa syudad, ay masinsinan silang nag-usap ni Amara. Inamin din naman ni Amara na totoo ang sinasabi ng albularyo. May ibang dahilan din ang babaeng engkanto kung bakit niya inahayaan si Leo, dahil may gusto siya dito. Magkahalong gulat at saya naman ang naramdaman ng binata sa pag-amin ni Amara, at nagkasundo sila
nalilimitahan na ang pagpupunta ni Leo sa Biringan. Lumipas ang halos 1 linggo. Tiniis ni Leo na hindi muna magpunta sa may syudad. Sa mga nagdaang araw, nanatili siyang nakatayo sa harap ng maywagang puno at pinipigilan ng sarili na kumuha at inumin ng bunga. Isang gabi, habang papauwi naman siya bitbit ang mga tapayan ng tuba, ay may kakaibang ugong siyang narinig. Huminto naman siya at pinakinggan niya kung saan ito nagmumula. Hanggang sa napagtanto niya na nagmumula pala ito sa ilalim ng lupa. Natakot naman siya at kumaripas ng takbo. Ngunit may 2 malalaking ibon ang lumikha ng pagaspas at sumusunod sa kanya. Huminto naman siya upang tingnan ng maigi ang kakaibang ibon na yon. Laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang 2 nilalang na napakapayat at hindi mailarawan ang itsura sa sobrang nakakatakot nito. Naibato pa niya ang mga tapayan bago muling tumakbo. Pinili niyang sumuot sa may kakawyan upang kahit papaano ay mapipigilan ng mga sanga ang 2 aswang. Hanggang sa tumarak sa binti ni Leo ang nakausling sanga dahilan upang matumbay ito. Pilit niyang pinigilan ang boses at tiniis ang sakit, ngunit nakita pa rin siya ng mga nilalang. Lumapag na ito sa lupa at umatungal habang papalapit sa kanya. Labis na nagmamakaawa si Leo kahit alam niya na hindi nadadala sa ganoon ang mga nilalang na yon. Akmang susunggab na ang isang, ngunit isang mabilis na hampas ng espada ang gumuhit sa leeg nito. Halos magulat itong si Leo at ang isa pang aswang hanggang sa biglang sumulpot si Amara at tinapyas ang muka ng aswang dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Nagulat naman ang binata at napatanong kung bakit naroroon ang engkanto. Tumugon naman si Amara. Nananabik na siyang makita muli si Leo, kaya siya na lamang ang nagpunta sa mundo ng tao upang makita ang iniibig nito. Ngunit iba ang kanyang natagpuan at doon niya nakita si Leo na muntik ng malapa. Napayakap ng bigla si Leo dahil naman sa sobrang pasasalamat. Bago naman sila umalis sa lugar, ay binudburan ni Amara ng kakaibang pulbos ang mga bangkay ng aswang. At sa loob ng ilang segundo, naglaho na ang mga ito kasabay ng hangin. Habang sila'y nag-uusap, nalaman ni Leo na posibleng matagal nang alam ng mga aswang ang tungkol sa labas-pasok niya sa Biringan. At pinaniniwalaan ng mga aswang na nagbibigay karagdagan lakas sa kanila ang kumain ng isang engkanto. Marahil naniniwala din ang mga iyon na may kakaiba na sa katawan ni Leo dahil sa ugnayan nito sa kabilang mundo. Sa ilalim ng isang puno, naupo ang 2. Ibinigay ni Amara ang isang ugat ng nyog na may 2 pulgada. Proteksyon yon laban sa mga masasamang nilalang. Ibinigay din niya sa binata ang isa niyang pulseras. Nang maisuot ito sa kamay ni Leo, ang gintong pulseras ay naging ordinaryong palamuti na gawa naman sa kahoy. Pagkuhubli daw iyon upang hindi maging kaakit-akit sa paningin ng ibang tao. Paliwanag pa ng engkanto, ang pulseras na iyon ay nagbibigay kapangyarihan sa bawat bagay na mahawakan Leo. Tila ba nagiging sandata kapag gugustuhin niya ito. Ang ugat at pulseras ay magsisilbing depensa at opensa niya sa oras ng labanan. Dagdag pa ni Amara, mag-iiba ang takbo ng katawan ni Leo kapag nasa oras na ito ng labanan. Bago naman magpaalam ay ngumiti ang babaeng engkanto. Inaplos ang pisngi ng binata at tuluyan ng umalis. Lumutang sa ere si Amara at mabilis na umaibabaw. Nag-iwan din ito ng malaasul na konting liwanag bilang bakas sa kanyang pag-iral. Kinabukasan ay nagpaalam si Leo sa ama upang puntahan si Crispin. Nais niyang ipaalam muna sa albularyo ang 2 bagay na
ibinigay ng engkanto sa kanya. Kumakaway lang naman si Waldo habang nakahiga at nakapikit pa bilang tugon sa anak. Bago naman siya lumayo sa bahay, inuha niya ang ugat ng nyog. Umiling siya dito na bigyan ng proteksyon ng kanyang ama at ang kanilang pamamahay. Sa pagtapik niya sa haligi ng bahay ay may kung anong liwanag ang mabilis na gumapang sa buong kabahayan. Dito napatras na lamang si Leo sa gulat niya. Napangiti na lamang siya dahil ramdam niya ang malakas na proteksyon sa kanilang bahay. At sa pagdating niya sa bahay ng albularyo, agad niyang isinangguni ang dalawang bagay na nasa kanyang mga kamay at ang nangyaring pag-atake kagabi. Diyos ko, Leo. Napakalakas ng mga bagay na ito. Wala ka ng pinagkaiba sa isang antingero. O baka masigit pa. Ibig sabihin, ganoong kalakas ang ugnayan mo sa mundo ng mga engkantado. Pambihira ka, Leo. Subalit may kaakibat na mabigat na pasanin ang mga bagay na ito. Minsan ka nang inatake ng mga aswang. Kaya hindi posibleng mangyari ulit iyon. Pero dahil may panlaban at proteksyon ka na, kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Pero hindi sa mga taong nakapaligid sa'yo tulad ng iyong ama. O, ibig sabihin, madadamay ang aking ama dito? May kakayahan ng aswang na markahan ng kanilang biktima o kalaban. At sa ugali ng mga aswang, ang sino mang madikit o malapit sa kanilang kalaban ay tiyak na mapapahamak. Kaya huwag na huwag mong iiwanan ng iyong ama, Leo. At magiging responsibilidad mo ang taga-baryo dahil sila ang nakakasalamuha mo. At isa pa, mapagiganti ang mga aswang. Kaya nilang sumugal at makipag-ubusan ng lahi makapagiganti lang. Ano po ang gagawin ko, Mang Crispin? Ibabalik ko na lang kay Amara ang mga bagay na ito. Huli na, Leo. Nagsimula na ang laban. Nasa tadhana mo na ang landas ng isang mandirigma. Ito ang tatandaan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang manghina dahil ang katatagan mo ang magsisilbing pinakamalakas mong sandata. Pinasok mo na ang mundo namin, Leo. Kung nais mong makawala, isasakripisyo mo ang lahat ng buhay na nadadaanan mo. Hindi ko pinapabigat ang loob mo, kundi sinasabi ko sa iyo ang katotohanan dapat mong harapin. Napayuko naman at sinapupo na lamang ni Leo ang kanyang ulo dahil sa kanyang natuklasan. Wala siyang nais na sisihin dahil hindi naman niya alam na ito pala ang kapalit sa kakayahan niyang makalabas-pasok sa mundo ng biringan. Matapos maliwanagan ay malungkot na umuwi itong si Leo. Sa pag-apak niya sa kanilang bakuran ay laking gulat niya dahil masayang nakangiti ang kanyang ama na nasa balkonahe habang umiinom ng kape. Nagulat naman ang binata dahil sa kakaibang aura ng kanyang ama hanggang sa nagwika ito na magaan na daw ang pakiramdam nito at animoy na wala ang kanyang sakit. Dito na sumagi sa utak niya ang nangyari bago naman siya umalis ng bahay. Subalit ang kasiyahan ni Waldo ay binasag ng isang katotohanan. Ipinagtapat niya sa kanyang ama ang mga sinabi ni Crispin. Mabigat man sa loob, pero kailangan nilang harapin ang panibagong hamon sa kanilang buhay. Ay, sinasabi ko na nga ba, darating tayo sa ganito. Pero kung iisipin mo, maswerte pa rin tayo dahil sa tulong ng kaibigan mong engkanto. Ganito talaga ang buhay, anak. Puno ng pagsubok at pakikibaka. Kung iniisip mo na magagalit o matatakot ako, naku, huwag mong isipin yon. Sa tanda kong ito, ano pa ba ang katatakutan ko? Ang mahalaga ay kung papaano mo harapin ang pagsubok na ito. Pero huwag kang mag-alala. Narito lang ako, anak, handang sumuporta at dumamay sa'yo. Maraming salamat po, Itay. Kung alam ko lang, sana hindi ko na sinubukang pumasok ng beringan. Nako, anak. Huwag mo nang sasabihin ulit yan. Nakatadhana ka at may dahilan kung bakit ito nangyari sa iyo. May dahilan ang Panginoon, anak. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sa paglipas pa ng mga araw ay napansin ni Leo
ang kakaibang kapaligiran. Hindi niya may paliwanag pero parang may iba. Parang may nagbabadyang panganib. Isang gabi, nagulantang silang mag-ama dahil sa sigawan ng mga tao. Agad na binuksan ni Leo ang bintana sa kanyang kwarto at tumambad sa kanya ang iilang bahay na nasusunog noon. Mga taong nagtatakbuhan at ang mga nilalang na nagliliparan sa ere. Naglaban sa kanyang kalooban ng takot at awa para sa kanyang mga kababaryo. Hanggang sa nagwika ang kanyang ama mula sa kabilang kwarto. Leo, ano pa ang hinihintay mo? Hihintayin mo bang maubos ang mga tao? Sumilip naman si Leo sa kanyang ama at nagbilin na wag itong lumabas ng bahay. Ngumiti at tumango ang matanda. May pag-aalangan man pero naglakas loob siyang lumabas na ng bahay. Pinulot niya ang patay na sanga sa lupa at inisip niya na magiging espada ito na katulad sa mga mandirigma ng biringan. At hindi nga siya binigo ng pulseras na yon. Ang sanga ay naging malaking espada. Kumikislap ang talim nito. Unang inatake ni Leo ang mga aswang lakat. Batid din niya ang kakaibang galaw at lakas ng kanyang katawan at dahil iyon sa ugat ng nyog. Sa isang hampas, hati agad ang katawan ng aswang. Sa kabilang bahagi naman, nakipaglaban din ang mga tao gamit ang sulo at itak. Nakita din niya si Manong Crispin na abala sa pag-usal kontra aswang. Dito niya nakita ang pagkakaisa ng mga tao kahit marami na sa kanila ang nilapa at napaslang na ng mga aswang. Nang napabagsak niya na ang iilang aswang, ay dito na siya napansin ng iba pa. Hindi bababa sa 10 aswang lipad ang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Bumulusok ito na animoy may dalang bagyo. Ngunit iwinasiwas niya ang espada at naglikha ito ng asul na liwanag at agad na bumagsak ang higit sa kalahating bilang ng mga aswang. Ang iba ay nilampasan siya sa takot na madadali niya ito. Umangil naman ang mga aswang dahil sa galit. Nagulat din ang mga ito sa kanyang pagsulpot at sa sandaling ito ay nagharap na si Leo at pinagsamang puwersa ng mga aswang. Habang sa kanyang likuran ay may mga natitirang mga tao na patuloy sa pakikipaglaban. Unti-unting lumapag ang isang aswang. Tumitig ito sa binata at ngumisi. Ikaw pala ang binata na labas-pasok sa beringan. Isinusumpa ko na nakilala kita. Sa susunod nating pagharap, titiyakin ko ang kamatayan mo. Bakit hindi pa natin ngayong tapusin ang laban kung sino ka mang demonyo ka? Huwag kang atat, binata. Darating din tayo dyan. Hindi ko hayaan na may mabiktima pa kayo sa baryong ito. Haharangin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Matapang na binata. Gusto ko yan. At umanda ka sa aking pagbabalik. Bumagwis naman ang pakpak ng aswang at sumunod din na umalis ang mga kasama nito. Sa gabing yon ay napatras nila ang mga kalaban. Isang kahindig-hindig na pangyayari sa kanilang baryo. Ngunit hindi kasiyahan ang kanilang naramdaman kundi pagluluksa dahil sa mga nawalang buhay. Samantala, kinabukasan ay nasa biringan muli itong si Leo. Sa araw na yon ay unang beses niyang nakita ang hari at reyna ng syudad. Nagbigay-pugay ito sa kanya dahil sa ginawa niyang kabayanihan sa kanilang baryo. Labis naman ang saya ng binata, lalo pa at binigyan siya ng basbas ng hari. Hindi lang ang may wagang ugat ang proteksyon ni Leo, kundi pati na rin ang proteksyon ng hari. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay nagkasarilinan sila ni Amara. Inalok siya nito na manatili na lamang sa loob ng biringan, kung saan payapa at masagana siyang mamumuhay. Alam ni Leo na kapag ginawa niya iyon ay makakasama niya na ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso, subalit mas mabigat sa kanya ang pangako niya sa kanyang ama at sa mga tao sa baryo. Malungkot man si Amara ngunit nirespeto niya ang pasya ng binata
Nag-abiso na rin si Leo na hindi na magiging madalas ang pagpasok niya sa mundo ng mga engkantado upang maiwasan na madamay pa ito kung sakaling may mga aswang na makadiskubre kung papaano ito papasukin. Bumalik si Leo sa kanyang mundo na may kakaibang emosyon. Malungkot dahil sa isang pag-iibigan na pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Subalit masaya naman siya dahil mas naiintindihan niya na ngayon ang mundo at nagtuloy-tuloy ang paggaling ng kanyang ama. Sa kabilang banda, bumalik din naman sa normal ang tagpo ng buhay ni Leo. Nakikipagkwentuhan na siya sa mga kaibigan gaya ng dati at sa gitna ng tawanan ay may isang katotohanan na hindi na siya ordinaryong tao lamang. Siya ay magtutuba sa araw at siya din ay mandirigma sa gabi. At dahil sa kanyang kakayahan, ang mga panakanakang pagsulpot ng mga aswang ay napipigilan niya na. Kamusta na ang bayani ng bayan? Mukhang malaki na ang pinagbago mo ah. Huwag mo naman po akong tawagin na ganyan, Manong Crispin. Pero sa totoo, masaya ko dahil bumubuti na si Itay. Ay ang puso mo iyo, kamusta na? Sadyang ganito po yata talaga ang buhay, Manong. May nakatadhana at mayroon din pong hindi. Siguro po mabuti na rin yun dahil hindi madali na iugnay ang magkabilang mundo. Tuwing maliwanag ang buwan ay nakangiting nakatitig si Leo at sinasariwa ang tagpong lumipad si Amara at nag-iwan ng asul na liwanag. At sa hangin, tila narinig niya ang mga katagang hanggang sa muling pagkikita natin, Leo. Sa paglipas ng mga gabi, si Leo ay nanatiling nakaabang lang sa muling pagsiklab ng digmaan. Lubos niyang dinadasal na wala nang madamay pang buhay. Isang gabi, payapa siyang nakahiga sa isang burol habang dinadama ang katahimikan at kalikasan nang biglang tumakip ang mga pakpak ng aswang sa buwan. Nagdilim ang isang bahagi ng kapatagan habang isa-isang dumapo ang mga aswang. Nakailera ang mga ito sa malawak na damuhan at ibinuka ang mga matatalas na kuko at handa ng lumikha ng kaguluhan. Akmang bababa na sa burol si Leo nang makita niya ang mga asul na liwanag sa may kalangitan at nakita din niya ang mga mandirigma ng biringan na pinamumunuan ni Amara. Napangiti na lamang ang binata at nag-umpisa ang matinding labanan na mas humubog pa sa pananaw at pagkatao ni Leo. Sa paglipas ng panahon, hindi lang ang kanilang baryo, kundi pati na rin ang buong San Jose ay may tagapagtanggol na dahil ito sa binatang magtutuba na naglabas-pasok sa mundo ng biringan. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, grabe tong kwento na to. Hindi naman natin first time magkaroon ng ganitong kwento na biringan, no? Pero ito parang kakaiba kasi nga labas-pasok tong si Leo. So para sa akin, isang matinding abilidad yung ganon. Parang swerte mo kung sa'yo mapunta yun, no? Saka yun nga, inibig siya ni Amara na isang engkanto, di ba? Grabe. Wala masabi rin sa part na yun. Nakakalungkot lang na hindi sila nagkatuluyan, no? Kasi hindi naman pwedeng si Amara yung pumunta ng mundo ng tao, di ba? Kung si Leo, yun nga, doon na siya titira. Mahirapan siyang makalabas na. Kasi alam ko may ganito tayong kwento. Last year ata yun na parang doon siya tumira tapos pinakain lang siya ng itim na bigas na kanin. So parang ganon. Ito iba kasi to. Medyo open to sa isa't isa kaya na-explain ng maayos. Yun, para sa akin napakaganda. Hindi masyadong bakbakan. Nakakabitin nga lang talaga. Pero kayo kung may komento kayo sa kwento ni Leo, comment nyo sa baba mga kabaryo para mabasa namin. Muli hanggang dito na lang, hanggang sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.